OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Grabe, di ba? Yung post ko, opo, hindi ko na po ipagtatanggol yung sarili ko doon. Alam ko po, nagkamali ako. Kaaway, kailangan kong kaibigan. Did you forget what you did? She crossed the line. Budget na yan sa akin. To recommend a reduced budget for the Office of the Vice President. Inalis ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. May I move to cite Attorney Lopez in contempt. Wala na. Naman, baka last opportunity na niya to regain whatever shred of credibility he has left. Whatever prestige the Marcos name has left. Tingnan natin kung Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Today is May 25, araw ng linggo pala ngayon. Araw ng linggo mga kayon. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Grabe mga nangyayari ngayon. Grabe. Alright mga kayon, magandang umaga, hapon o gabi. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Shout out, mega love shout out sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV, pati na rin yung mga viewers natin abroad, OFW, pati na rin dito sa lokal, sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat at sa pagtangkilik at panonood dito sa atin, ha? O paki-subscribe, paki-double check kung naka-subscribe na kayo dito sa channel natin na Joe Malone TV. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Pati na rin ang, ano ba to? Paki-like and share na din yung video natin. Grabe, nabalitaan nyo ba? Yung anak ni Senator Jinggoy Estrada, binugbog dun sa Boracay ng 3 katao. Yari kayo ngayon. Di ba? Yari kayo ngayon. No, yun yung parang binugbog yung anak. Pero yung palang yung sinabi, wala pa yung sa kabilang side ng story. Pero dito, yung anak ni Senator Jinggoy Estrada, binugbog ng 3 lalaki. Pati yung umawat ata na kasamahan ng anak ni Senator Jinggoy, binugbog din. So, yun pa lang yung kabilang istorya. So, hindi pa natin alam kung ano yung nasa kabilang istorya. Pero yun, nakita ko lang. Nakita ko lang naman. Diba? Nakita lang natin yan. Okay, eto na. Simulan na natin mga kayo. Huwag na tayo magpatampik pa. Simulan na natin ang mga balita ngayon. May 25, araw na, actually hindi naman to bago, pero hindi pa tayo nakakapagbigay ng reaction dito tungkol doon sa isang empleyado ng PNG, Procter & Gamble. Nagtrabaho ako dati bilang promodizer, ang hawak ko Nestle. So minsan, sa supermarket kasi ang tawag sa inyo, kung ano yung product na hawak mo pagka promodizer ka. So pagka ang hawak mo Nestle, tawag sa inyo Nestle. Pagka ang hawak mo PNG, kunyari, yung mga Ariel, yung mga Tide, o yung mga produkto ng PNG, ang tawag sa'yo, PNG, yan, Procter & Gamble. O ito yung Minoc, o ano ba tawag doon? Parang ininsulto sa salita nila, si Tatay Digong,
Panoorin natin. OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Grabe, di ba? Napanood nyo na to, di ba? I'm sure napanood nyo na to. Nagkalat na to sa TikTok. Pero sa atin, hindi pa natin nabibigyan ng reaction. Pastusan, ano? It's just a general question. Usually, ito ay isolated case. Siya ay nasa preso. Nasa preso daw. With. Ayun. So this is an isolated. Oh, di ba? Yun. Yung actually, para sa akin, ano yan eh. It's more of bastos. Di ba? Kabastusan. Di ba? Di ba? Ano na lang masasabi ng, kung tatay mo yan, tapos ganun ginawa sa'yo, ano na nasasabihin mo? Ano na naisip mo? Then eto, nagkalat sa TikTok, allegedly, best actress ng PNG na umiiyak. Panoorin natin at nagsisisi na ata sa ginawa niyang kabulustugan. Di ba? Panoorin natin. Hindi ko po alam kung saan ko dapat umpisan yung paghingi ko ng tawad. Siguro umpisa mo sa pagka umiiyak may luha. Napanood ko na kasi ito eh. Pero, ayoko umiyak kasi baka sabihin ng iba, nagpapaawa lang po ako. But, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa BGYO, sa Star Magic Film, sa ACES, sa lahat po na naging affected, naapektuhan sa hindi na pag-isipang post, sa maling ugali, sa pinost ko po na hindi pinag-isipan. Alam ko po, hindi ako pwede magrason na hindi ko pinag-isipan yung post ko. Opo, hindi ko na po ipagtatanggol yung sarili ko doon. Alam ko po, nagkamali ako. Tinatanggap ko po na nagkamali ako. And humihingi po ako ng tawad mula sa puso ko. Kaya lang po ako nag-private ng mga social media ko. Dahil hindi kinaya siguro yung para sa bash. akin na lang din po. Kasi ayoko po mabigla sa mga nangyayari. Dahil may sakit po ako na connected sa puso. Yun. Kaya ayoko po mabigla sa mga pangyayari. Ilang nagkasakit. Lalong-lalo na po yung pamilya ko. Ayoko pong madamay sila sa ganito. Hindi. Lalo na ngayon lang nangyari to. Yung mama ko may sakit pa po sa puso. Kaya please lang po, kung meron po kayong dapat ako na lang po. Huwag niyo na po tama yung pamilya ko. Ako na lang po sa akin na lang po lahat. Kaya ako lang naman po nagawa. Sa totoo lang po. Ay, nako. Bago tayo pumunta dito, 'di ba? Umiyak na. Nagsisi na. Siguro inulan ng bash to. Nakita lang natin sa TikTok to, sa isang post na react na rin ng ibang mga political vlogger. Pero kasi ganito 'yan eh. Alam nyo, nangyari na kay Tatay Digong yung ganyan eh. Wag na natin wag na natin i-gaslight pa. Siyempre, nagsasakripisyo si Tatay Digong doon, nagsasakripisyo yung mga anak. Birihin mo, tatay mo nasa ibang bansa, nililitis, meron tayong justice dito. So parang bypass na lang din nila yung justice dito at parang pinakita na rin ng gobyerno natin na hindi nila kayang hawakan o ilitisin yung isang dating presidente dito sa Pilipinas, sa sariling bansa natin. Kaya pinadala pa natin doon. It's for me it's pinagkanulo, betrayal yon, di ba? Betrayal yon na parang bakit doon pa? Meron naman tayo dito. Wala kayong tiwala dito sa justices natin? Di ba?
O talagang pinalipad nyo, aminin nyo man o hindi, talagang pinalipad nyo doon na sa ganon, akala nyo mapuputol o manghihina ang mga Duterte. Na wrong move kasi kayo eh. Kaya akala nyo kasi pag nadala si Tatay Digong, hindi maggugrupo yung mga tao para magprotesta, hindi mananalo yung mga kaalyado ni Tatay Digong sa Senado, sa senatorial slate, si BP Inday, akala nyo siguro manghihina, di ba? Hindi nyo alam, mas lumakas pa, mas na-realize pa ng tao na kung gaano na-compare eh. Mas maganda talaga nung panahon ni Tatay Digong kumpara naman ngayon. Diba? Kita mo yung bihim mo, Senator Jinggoy Estrada, yung anak binugbog pa sa Boracay. Wala namang ganyan noon. Diba? Samot-sari yung mga crime rates dito sa Metro Manila, pati sa mga iilang karatig na probinsya. Diba? Grabe. Tapos, ang gusto ni Bongbong, reconciliation. Ay, pucha, budol yun. Budol yun, oo. Budol yun. Hindi ako naniniwala na talagang, kahit na pabalikin pa nila si Tatay Digong. Dapat nga, kung tutuusin, hindi nga dapat yun eh. Hindi nga siya dapat na, halimbawa, gusto ni Bongbong, ni Mr. President, na reconciliation. Tapos, ang parang offer natin, di ba, nila Vic, nila Senator Bongo, na pauwiin si Tatay Digong. Dapat nga, hindi nga dapat yun eh. Kumbaga, hindi dapat natin yun ang offer natin kasi talagang responsibilidad naman niya talaga din na pabalikin si Tatay Digong. Hindi dapat siya talaga kasunduan, di ba? In the first place. Kasi talagang meron tayong hustisya dito eh. Meron tayong hustisya dito, bakit kailangan abroad pa? Bakit kailangan banyaga pa? Di ba? Dapat dito sa atin, dito. Nagkamali nga kayo dyan eh, di ba? Tutuusin na wrong move kayo dyan, tingnan nyo. Pasalamat na lang kayo, medyo may social media. Kasi, nababawasan yung emosyon. Kasi kaka-post natin, di ba? Na pwede tayong mag-vent out sa Facebook, pwede natin silang mura-murahin. Hindi gaya noon na walang social media, naiipon yung emotion, yung panggigigil, doon dinadala sa EDSA. Di ba? Ngayon kasi medyo nababawasan partially, installment, kasi pwede kang mag-post, tapos okay ka na, di ba? Unlike noon na talaga lahat ng emosyon dadalhin sa EDSA, lahat ng pagkukulang ng gobyerno, lahat ng gustong sabihin na hindi na ipopost sa social media noon, doon nilalabas sa EDSA. Ngayon medyo nababawasan na eh. Kasi nga pwede na tayong mag-vent out, pwede na tayong may mga GC tayo, din tayo putang ina, pagmumuri natin dyan. Sabi na reconciliation, ganyan. Dati naman kasi walang ganyan, di ba? Kaya medyo na-vent out natin, nababawasan yung galit, yung emosyon natin. Compare, hindi gaya noon, na talagang ang puntahan talaga EDSA. Di ba? Panoorin natin to. Kailangan ng kaaway, kailangan kong kaibigan. Did you forget what you did? She crossed the line. Budget na yan sa akin. To recommend a reduced budget for the office of the Vice President. Inalis ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Sara Duterte is now the first Philippine vice president to be impeached. Sara Duterte and former presidents of the Philippines are no longer members of the National Security Council. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Young Rodrigo Roa Duterte. Ayan na. Tinanggal ko lang yung sounds eh. Kasi may kanta eh. Pero syempre, yan. Yan yung mga nangyari. Yan oh. Pero hindi nila ininda yan, di ba? Inisnab nila tayo dyan. Ba ang performance sa trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa huling Pulse Asia survey? Talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Neck mo, tapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka. Nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Diba? Gaguhan eh, no? Diba? Kung tutusin nga, gaya na sinabi ko kanina, hindi nga dapat natin
Hindi nga dapat siya transactional na gusto mo ng reconciliation, ibalik mo sa Tatay Digong. In the first place, dapat mo talagang ibalik sa Tatay Digong kasi meron tayong hustisya dito. Hindi dapat yun yung transactional natin na gusto mo ng reconciliation, ibalik mo sa Tatay Digong. Siguro, I mean, sila Senator Bongo, yan, sila, lahat nung nagsasabi na sila, Attorney Vic, I'm sure matatalino yung mga yan. Hindi naman lang ako nakaisip yan eh. Naisip din nila yan na siguro, na hindi naman dapat talaga yan ang ipang sasabihin nila na ibalik mo na si Tatay Digong kung gusto mo ng reconciliation. Siguro talagang gusto lang talaga nilang maibalik si Tatay Digong, kaya nila nasasabi yun. Pero kung tutuusin, di ba, in the first place, dapat nga, hindi yan ang natin, ang deal eh. Kumbaga, gusto mong reconciliation, ibalik mo sa Tatay Digong. Dapat nga hindi yun ang deal eh. Kasi 'di ba, in the first place, dapat mo pa rin talagang pabalikin si Tatay Digong dahil unang-una mali kasi, 'di ba? Illegal kasi yung pagkakukuha kay Tatay Digong. Doon dapat palang ibalik na, 'di ba? Pero naiintindihan ko kung bakit siguro nasabi nila Senator Bongo yan. Kasi siguro talagang they want PRRD back. Ako din naman, syempre. Pero kung tutuusin, 'di ba? Kung gusto mo na reconciliation, hindi nga dapat talaga na sabihin na na ibalik mo na si Tatay Digong kasi dapat gawin mo talaga yan. 'Di ba? Kung talagang gusto mo pang tumaas ang trust rating mo, kung gusto mo pang magtiwala sa iyo ang sambayan ng Pilipino, dapat gawin mo na yan hangga't maaga pa. Kasi the moment na umaandar yung taon na to, 2025, 2026, 2027, pasahan ng COC hanggang 2028, sa tingin mo, pagka nanalo si BP Inday Sara, malagpasan niya itong impeachment trial, tumakbo siya sa 2028 nang hindi pa naibabalik si Tatay Digong. Doon pa lang niya ibabalik si Tatay Digong ang sa kilosan na ni BP Inday. Diba, nanalo si BP Inday Sara bilang presidente, siya nagagawa ng paraan para may balik si Tatay Digong. Sa tingin mo, mapapatawad ka pa? Hindi na. I'm sure hindi ka na rin makakalimutan. Hindi ka talaga makakalimutan at hindi ka na rin mamahalin ng taong bayan. Kaya if I were you, ako lang naman sabagay, sino ba naman ako? Pero ito suggestion ko lang. Sino ba naman ako? Ordinaryong Pilipino lang ako, walang bilang, di ba? Na kung gusto mong bumango pa yung pangalan mo, malinis mo pa kahit papano, o kahit papano tumaas pa yung trust rating mo, dapat ngayon pa lang pabalikin mo na si Tatay Digong. Whether may reconciliation man o hindi. Kasi kasalanan mo pa din naman yan eh. Ikaw pa rin naman na nag-utos yan. Aminin mo man o hindi, ikaw at ikaw pa rin naman eh. Kasi ikaw ang presidente eh. Di ba? Ikaw pa din, ikaw at ikaw pa din. Di ba? Opinion ko to. And I have the right and I have, lahat naman tayo entitled for our own opinion. And channel ko to. Kung mali man ako, pero tingin ko, hindi siya, it's not about kung anong mali eh. Kung anong opinion eh. Nararamdaman namin to, hindi lang ako, pati yung mga manonood ko, na dapat dito si Tatay Digong, masyado nyong pinakita sa taong bayan na hindi nyo talaga kayang banggain ng mga Duterte. Ipinakita nyo lang na weak kayo, ipinakita nyo lang na mukha kayong tanga, ang dami-dami nyong grupo dyan, iisa lang ang binabangga nyo, iisa lang ang gusto nyong patumbahin, ang mga Duterte lang. Biri nyo, nagsalib puwersa pa kayo, nagkipag-collab pa kayo sa ibang kulay, di ba? Nag-aklas-aklas pa kayo para sa isang tao, dalawa, sa isang apelido, Duterte, di ba? Doon, nakakatawa kayo, ipinakita nyo lang na kung gaano kayo ka-weak at kung gaano kayo kahina. At pinatotoo nyo lang lalo yung sinabi ni Tatay Digong na ikaw ay isang weak president. Di ba? Nabangag ka pa. Sabi ni Tatay Digong, hindi ako. Di ba? Panoorin natin yung next natin. The COMELEC cannot substitute its discretion for the will of the people. Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo po proklama. Oo. Nanalo. Vice Mayor, will of the people, di mo po proklama. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Degamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat quasi-judicial yung stand ng DOJ pag preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. O, paano mong papafine si Tebes na walang probable cause?
nakikihalubilo ka doon sa complainant. Itong Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi ina-adoption na ng COMELEC. Si Janice Digamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. We all know that before you can run for Congress in a district, you have to be a resident there for at least 1 year. Paano yung mayor ng bayan na nasa 1st District, residente ng 2nd District? Levity aside, I'm here not only as lawyer for Duterte Youth, but to protest against what to me is the most politicized commission on elections in the history of this country. I've always said it was a bad idea na yung abogado ng Pangulo ang i-appoint bilang chairman ng COMELEC. Bakit? Because we lawyers, alam ni Attorney Harold yan, we are bound by a certain set of principles, one of which is conflict of interest. You cannot go against a client even after the lawyer-client relationship has ended. That's the bedrock principle. Sagrado po sa mga abogado yan. Paano si George Garcia? He was very active as an election lawyer. Ang dami niya naging kliyente, not only the president. How is he going to deal with the situation when a former client goes before the Commission on Elections, which he heads? Kahit mag-inhibit na siya, sabihin natin mag-recuse siya sa proceedings, there will always be a cloud. Number 2, yung mga actuations po ng ating COMELEC, sad to say, do not inspire confidence. Hindi lamang yung Duterte Youth, alam na natin. Yes. Dami pa yan. Nandoon naman po sa petition at nasabi na ni Chairman yung lack of due process. Kasi nasa Omnibus Election Code, totoo naman po, you can suspend a proclamation. But only when evidence is strong. Pag sinabi mong suspended ang proclamation, when evidence of guilt is strong, you have to state the law violated and the facts that led you to conclude that evidence of guilt is strong. That is an integral part of the due process clause of the Constitution. You have to be informed. The law must inform you, it must hear you before it condemns you. Dito walang hearing. And the suspension is not even based on strong evidence as provided for in the law. It is based on serious allegations. Allegations. Sinabi na ng ating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. Serious allegations. Are you effing kidding me? Etong kasama natin sa SMNI, sinabi ko, oy, rapist ito. That is not a serious allegation. Nasaan ang proof ko? O ito, mamamatay tao ito, murderer. That is a serious allegation. Where is my proof? Ibig mo sabihin, he will have to face the consequences of the allegation just because it is serious. Plus, yung equal protection clause, persons similarly situated must be similarly treated. Diba yung sa Akbayan, Gabriela? Serious allegations, recruitment para sa insurgency movement, armed insurgency against the government, pinapatay na pulis sa sundalo, nagre-recruit ka, pati yung recruit na papatay. Hindi mo maseryoso yun? O bakit hindi suspend? The allegations are serious and the allegations were made by agencies of the government such as the NTF, LCAC, and the Office of the Solicitor General. Di ba maseryoso yun? Suspend mo rin. Yes. O. Yan ang nangyayari. Aside from Duterte Youth, ang daming kapwitan na ginagawa ng ating COMELEC. Ito na lang. Garcia. Ito, prime example. This good-looking guy beside me. He was ranting and raving about a defect in the process. Si Respicio yan. Yung pagkonekta Si Ari. ng counting machine. Anong ginawa? Instead of addressing the concern, pinagdidimanda yung attitude ng COMELEC. Pinasuhan. Si Ari. Respicio. Pinadidispar, pinatatanggal as a certified public accountant. O, pinapadisqualify pa. Pero,
Yung sinasabi niyang problema na dapat huwag i-connecta, sinunod ng COMELEC, di ba? Sinunod. O anong problema mo, Mr. Garcia? Susundin mo, ba't dinimanda mo? Tama naman pala. That is an explicit admission that he was right. Why is he facing charges? Why is he facing disqualification based on alleged fake news? Gago, Bakit ganun? Ito pa ha. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Digamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat quasi-judicial yung stand ng DOJ pag preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. Paano mong papafine si Tebes na walang probable cause? Nakikihalubilo ka doon sa complainant. Itong Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi ina-adoption na ng COMELEC. Si Janice Digamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. We all know that before you can run for Congress in 1 year, you have to be a resident there for at least 1 year. Paano yung mayor ng bayan na nasa 1st District, residente ng 2nd District? Diba? Ibig mo sabihin, hindi siya residente ng 1st District. Paano siya naging mayor doon? Wala siya ron. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. Diba? Yan ang problema sa COMELEC. In closing, the COMELEC should be the agency of the government which was elevated to a constitutional level. Kaya nga impeachable lang yan May independent, 7-year term. Hindi pwedeng tanggalin. Elevated to the rank of a constitutional body in order for it to be able to accurately ascertain the will of the people. The will of the people. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The COMELEC cannot substitute its discretion for the will of the people. Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo po proklama. Nanalo, Vice Mayor, will of the people, di mo po proklama. Hindi pwede yun. The spring cannot rise higher than the source. Ang source ng power ng COMELEC is the sovereign will. When you become the obstacle to implementing the sovereign will, ikaw na ang may problema. Hindi na yung taong bayan. Yes. So this should serve as a wake-up call to the COMELEC, including the call of the President para mag-resign yung gabinete. I am still skeptical about that move actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the President now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact check mo pa sa Google. Ganon katindi ang credibility gap ng Pangulo. Tignan natin kung sinong i-retain niya. Tignan natin kung yung mga weaponized na agencies like the Department of Justice, blatant. Yan Department of Justice, na-normalize na niya ng warrantless arrest. Hindi lang kay Pangulong Duterte. Abuse of the implementation of a search warrant sa Kingdom of Jesus Christ. Sa Teves, Cassandra Leong, inamin in a case that we have. Kino-cross-examine ko yung NBI agent, inamin niya. Walang warrant, walang kopyang warrant, walang pinakitang warrant. Nag-obey sila sa order ng direktor na arestuhin si Cassandra Leong at i-detain ng 5 araw sa NBI without a warrant issued by a court. Diba? Ang hawak nila yung detention order ng House of Representatives, in which case it should have been turned over immediately to the House. Anong dahilan nila? Wala doon mapag-turn over. 5 araw, walang tao sa House of Representatives, hindi mo ma-turn over yung tao. That's arbitrary detention. That's a criminal offense. Pero normal na. Tignan natin kung i-retain nila si Boying Remulla na ginawang blunt weapon ng administrasyon for the persecution of its political enemies. Tignan natin. Depende sa i-retain ng Pangulo, makikita natin yung kanyang sincerity. Tignan natin kung ma-retain si Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, under whose watch
Self-rated hunger and self-rated poverty soared to record highs. Tignan natin. Tignan natin kung mariretain nyo sa agriculture. Na nagkakandaloko-loko yung supply ng basic commodity which is rice. Tignan natin kung sinong re-retain, kung sinong hindi. Then, we will pass judgment. At pag hindi pa naayos ng Pangulo ito, wala na. Naman, baka last opportunity na niya to regain whatever shred of credibility he has left. Whatever prestige the Marcos name has left. Tignan natin kung kakayanin niya. Hindi na. I give him the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Thank you. Kaligig talaga nito pasok. Ano yan Pero kung ako tatanungin, matapos man ni President Bongbong Marcos, yung kanyang termino sa 2028 o hindi, for me, my opinion, channel ko to, hindi niya magigain yung credibility na nawala sa kanya. Pati na rin yung trust ng taong bayan na nawala sa kanya. Tapusin man niya yung termino niya o hindi. Pauwiin man niya si Tatay Digong o hindi. Within 3 years man tayo dito ngayon, hanggang ngayon, umasenso man tayo o hindi, I don't think he will still regain yung kanyang credibility. Hindi na siguro. For me, sa akin, opinion ko, I don't know kung kayo din ganun. Kasi, wala na May lamat na. Diba? Mahirap. Yung lahat ng mga babasagin na may lamat na, mahirap na. Mabubuo mo siya, oo. Pero yung lamat, ando dun Hindi na siya 100% na magpa-function. Diba? It's either may butas na, tatagas na, kita mo na yung lamat, kita mo na yung pandikit na ginamit para lang siya mabuo. You can still, kaya mo pa rin buuin, pero yung sakit, yung peklat, yung dalamhati na ginawa ni President Bongbong Marcos sa sambayanan, wala na. Mananatili na yan nandiyan dyan. Matapos man yung termino. Hindi. Sayang lang. Sayang lang kasi you had your chance, Mr. President. Binigyan ka ng pagkakataon through BP Inday Sara dahil sa unit team ninyo na ang magbe-benefit dapat yung taong bayan, aasenso dapat yung taong bayan. And yet, mas lalo lang lumabog. Yung infrastructure, wala naman ako masyado nakita. Unlike nung build ni Tatay Digong na talagang dire-diretso. At least alam ng taong bayan kung saan napunta yung tax. Yung tax na binayad namin, di ba? Yung income tax. Wala Sinayang mo, nagpadala ka man, o kung tama man yung chismis nila na hindi na ikaw, nagpadala ka sa mga nasa paligid sa'yo, pero dapat hindi. Dapat ikaw pa rin ang masusunod. Kasi ikaw nga, you are the highest, di ba? Na executive na may posisyon dito sa gobyerno natin. Dapat hindi ka nagpapadala. Pero given the fact na yan nandiyan na wala na tayong magagawa. But still, yung rating mo sa akin, for me, is baksak pa rin. Baka nga hindi ka 75, 60 ka. 60 ka sa akin. Diba? Iba pa rin pag Duterte, iba pa rin pag si Tatay Digong. Pero mo, yung mga anak, sa tingin mo ba okay lang sila? Yung tatay nila nasa ibang bansa. Kitty Duterte, VP Inday Sara, saka yung dalawang lalaki, si Pulong, saka si Baste. Tingin mo ba okay lang sa kanila? Siyempre, nagdadalamhati rin yan araw-araw. And still, anong sinabi ni Tatay Digong? Yung mga anak ko, ako, hanggang sa kaduluduluan ng mga kamag-anak ko, magsisilbi yan para sa taong bayan. Ganun ka rin ka-positive. Even though ang layo niya, nakakulong siya, nasa dahig siya, without knowing the fact kung kailan siya uuwi, kung buhay pa siya makakauwi o anuman, di ba? Pero still, taong bayan pa din yung iniisip ni Tatay Digong. Yun ang wala ka, Mr. President. Di ba mga kayon? Wala. For me, para sa akin, matapos mo man yung termino mo, you cannot regain your credibility from us. Tanungin natin yung mga magko-comment sa akin dito, yung mga nanonood sa akin. Kayo, mga kayon, paki-comment dyan sa baba. Pag binalik ba ni Mr. President si Tatay Digong, mag-gain ba niya para sa inyo yung credibility niya o pagkakatiwalaan niya pa ba siya ulit? Sige nga, paki-comment dyan sa baba. Di ba? Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan nating pag-usapan.